tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels or Angels, Divine, Ancestors Universe, Spirit Guides, Ancestors, Elementals, and Animal Spirits. Okay, so what's your energy for today? But before that is, let me say thank you sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And sa mga nagpa-book, no, for next week, no, maraming salamat po. That's for the reading, no, private reading. And now is kukuha po tayo ng message sa inyo kung bakit, ano na ba ang kaganapan ng love life ninyo? No, ano na ba ang status ng person mo sa'yo? No, for some, is siguro may mga tipong nagkaroon kayo ng medyo hindi magandang magandang samahan last week, na tipong gano'n, or maybe nagkaroon ng konting argument, inis, tampo, mga ganyan, selos, ano ba? So, let's see na kung ano yung pinagmulan or ano ba ang nangyayari sa inyo. No? So, let's see kung ano. Let's see kung ano ba ang pinag-aalburuto niya. Pero, syempre, again, sa mga gusto pong magpa-ritual about healing, baklas na rin po at the same time at sa abundance, prosperity, and also sa mga sa mga gusto pong ayusin po yung pamilya, no? Wag lang po sa gayuma, wala po akong gayuma. Okay, so meron po tayong spiritual activity again sa tabing dagat by June. So, please let me know kung sino po yung mga willing. And again, 10 slots lang po ang available. Hindi na po ako magdadagdag. Kung last time po is 15, ngayon po is 10 lang po. Okay? So, please send lang po kayo ng message if meron po kayong gustong, ritual. No? Iba po kasi pagka sa dagat. Iba rin po yun dito. Okay? Iba rin po yun dito sa bahay. So, syempre po, doon po is nasa harapan po tayo ng 4 na elemento, universe, spirit guides, and kay God. No? So, marami pong ritual, no? As in, bago po ako tumutok sa mga gusto niyo pong paggawa sa akin, is magre-refer po muna ako sa sarili ko bilang panawag, pasasalamat, paghingi ng pahintulot, bago ko po gawin ang lahat. Okay? So, that's a reminder for you. And araw-araw ko naman po ito i-remind. Since ano pa lang po tayo ng May pa lang. No? So, yan po is mga month of June po, no? Pero hindi ko pa po sabihin sa inyo exact date. So, alam nyo na, maraming kontrabulate dito, maraming combat train. So, yun. And about sa may humahabol po kanina, no, nabasa ko lang po sa comment, is meron pong gustong ng healing. So, yun po is, I know that's from Japan as well, no? And again, doon po sa tatanong ng mga address ko, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Please send me a message and make sure po na meron po kayong load kasi po kailangan po natin mag-video call, no? Para po ma-assess ko rin po. Okay? So, ito po is for security, for protection purposes only. And sa mga gusto makaka-resonate po ng ating reading at gusto po magpa-schedule, magpa-reading, no? For confirmation and clarity. So, andyan lang din po. No? So, ano lang po tayo, mabuting tiglang po tayo dyan. Yung may instruction po ako dun sa last na live ko kung paano nyo po makikita yung details ko po doon. Okay, so for now is, syempre nais ko po munang, alam nyo yun, dasal po muna tayo, bago po tayo basbasan at tayo po samahan sa atin po pagbabasa para makuha po natin exactly kung ano po yung energy ninyo. Okay? Sa ngalan Diyos sa masalangit, mahal ng Kristo, mahal ng Birhen Maria, basbasan po ninyo na napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa kandang panahon. Kami po niyo patuloy na bigyan ng kaligtasan, po sa kapahamakan, suryasas ako na at paglasin ka ng daman na tukso. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's check your energy. Ano po ang meron ko sa inyo ngayon. What's your first card?
feel unloved. So much work fixing them. Too hard. Comparison. Okay, so based sa cards, no, or based sa ating spirit, spirit wants you to know na, kumbaga, andito yung, for some of you, is, sakto lang din naman sa tanong ko, no, kung bakit meron parang tampuhan, or meron parang ghosting na nagaganap, or meron parang pakiramdam nyo, ini-ignore kayo, dinedate mo kayo, or what, no? So, may mga ganong pakiramdam kayo. Parang nagiging insensitive, no? So, now, is, andito yung, as your first card, or bottom of the deck is the comparison, which is comparing is unfair. Leave the past behind and see your new love for who they are. Siguro parang, totoo naman yung parang hindi natin kailangan talaga i-compare yung person natin sa iba't tao. Kasi iba-iba naman po tayo ng pag-uugali. Iba-iba din yung emotions, no? Kahit naman ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naman katulad din yung isa, like ng person niya. No? Ikaw ba is may ganitong pag-uugali, ganito ka ba mag-asikaso, ganito ka ba magsalita, ganito ka ba manamit. Wag po tayong kompetensya. Parang gano'n na rin, no? Parang comparing yourself to others, hindi po maganda. So, just be you, gano'n din. So, kailangan lang po talaga dito is iwasan po natin ito. Hindi po pwedeng parang, kung ikaw maputi, kukumpara mo yung sarili mo sa kanya, parang gusto mo yung ganong kulay niya. Maitim. Ito naman si maitim, gusto niya maging maputi. Yung mga tipong gano'n. So, parang alisin po natin yung gano'n. Parang inggitan din po ito. Napasok niyo po si envy. No? So, unfair naman po talaga yun. So, parang, kung sa buhay-buhay nyo naman po, iba po yung pinapasok ng buhay sa buhay niya. So, huwag nyo rin po i-compare yung buhay nyo na meron ko ngayon sa kanya. Okay? So, now, kasi, kung bakit nandito rin si Feel and Love, kung ididikit po natin dito, idilink po natin siya dito. So, parang yun na nga pong pakiramdam ninyo. Ang pakiramdam ninyo, like, halimbawa, kung meron kayong friend, no, is nakikita nyo po na napakalayo ng, kung i-compare mo yung buhay mag-asawa mo sa kanya, is or buhay mag-boyfriend mo sa kanya is napakalayo. Bakit siya ganito, gano'n? Imantalang ako ganito. Pero siya parang well-blessed, parang siya iniintindi, parang siyang love na love siya ng person niya. Pero bakit ako ganito, binigay ko na lahat pero wala. So, yun dito yung feeling, unloved, no? Pakiramdam mo dito is, you deserve someone na talagang, you really can support you, no, emotionally, and parang, can love you fully. No? Hindi yung parang sa tingin mo sa sarili mo, hindi mo deserve yung nangyayari sa iyo ngayon na parang ini-ignore ka lang, or para ka lang isang statwa dyan, para ka lang isang crystal na nakatayo lang, nakadisplay lang dyan sa lamesa, na dinadaan-daanan lang. So, yun yung mga nararamdaman mo ngayon. And, now, kaya pumapasok sa comparison, kasi kumbaga, andito yung pakiramdam mo na, kung siya nga diba? Kung yung ang friend ko, ganito kung mahalin, kung bihisan, kung ganito, kung asikasuhin from head to toe, inam, bakit ako ganito, ganyan. No? So, may mga ganun ka. So, now it's about, maybe for you, parang, maybe yung iba sa inyo na may misinterpret lang, maybe because of, yun siguro yung mga nararamdaman mo sa person because of, ito yung way niya, maybe meron siya mga ginagawa na ayaw mo, kasi ito lang yung time niya to parang ma-release yung kanyang mga stress, no? Especially if she or he is too much busy sa work, no? So may mga ganun siya na parang ang pakiramdam mo tuloy, no? And yun nga, na parang for some of you din, na parang ang pakiramdam mo tuloy, you feel unloved because of maybe ikaw din, no? Hindi lang tong person mo isang busy sa work, ikaw din. Ngayon nakikita mo lang siya kasi ikaw parang hindi mo rin siya mabigyan ng time. Pero kung siguro mabigyan mo rin siya ng time, wala na siya magawa din. Kaya ginagawa niya yung mga ganung bagay na parang hindi naman sa ayaw mo, pero yun yung way niya para mawala din yung stress niya, or para hindi ka na rin masita because of your busyness. Mga ganun. So, kasi you tell yourself it's too much work, but it's really an excuse not to get involved. So, ang kailangan mo lang talaga dito is parang manalamin ka din. Manalamin ka rin para alam mo kung ano yung magiging kasagutan sa mga katanungan mo.
Na hindi ka niya ginughost, hindi mo dapat maramdaman yung unloved ka. It's because of ikaw is busy sa work, na parang maybe you have time to siguro na talagang magkaroon ng natawag na matipong rest day, pero yun sa'yo yun. Pero yung dito sa person mo is meron siyang a time for himself or for herself na parang mag-unwind sa sarili, pero hindi kayo nagtatagpo ng schedule. Possible na ganun. Now, ang dating sa'yo is parang wala na siyang pakialam sa'yo. But the truth is, still, no, andito yung talagang mahal ka nito or binibigyan ka naman niya ng importansya. No? And now, we have the fixing them. So, now is, parang andito na ngayon, parang durog ka na. Or parang andito na parang pakiramdam mo, hindi na to basta lamat na lang. No? Kasi nga, yun yung ginagawa mo. You're always comparing, no, to others. Huwag ka nang tumingin sa labas. Huwag mo nang tingnan yung ibang relasyon ng ibang tao. Pumasok ka na lang doon sa inyo. I-lock mo yung sarili mo sa inyo. And ang gawin mo dito is to fix, no? Kung sa tingin mo ito basag na at kailangan mo pang gawin ulit, buuin, go, no? Kasi andito yung talagang basag ni, durog ni. No? So you can fix and someone, they have to want to change, accept them or let them go. Yes, it's your choice, no? Kumbaga, yun nga, kung ayaw mo yung mga pinagagawa niya, naiinis ka, naiirita ka, na parang ang tingin mo, parang you feel so unloved, no? Pakiramdam mo, wala na siyang pakialam sa'yo, pakiramdam mo, parang wala ka na lang, then let go. Pero kung sa tingin mo kaya pa siyang i-fix, then accept it, no? Tanggapin mo. Again, alisin mo yung pag-comparison kasi iniisip mo, bakit si Cordapia, yung asawa niya, kahit na ganito, ganyan, ganon, meron naman, magiging okay naman sila. Pagka doon ka nag-stick kasi, na may sinisilip ng ibang tao, lalamunin ka na dito ng inggit din at the same time. Na you're always comparing yourself to other relationships na alam mo ba kung behind that scene is kung ano pa ang meron. Wala pang perfecto relasyon. Lahat po may failure or meron talagang mga mga konting mintis. No? So, yun. Kailangan nyo lang po talaga is alisin yung pagko-compare, no, mo sa sarili mo sa ibang tao. Okay, so too hard. So you believe that it has to be hard, but it doesn't let love flow naturally in your life. Yes. No, so kailangan lang po talaga dito is acceptance. No? Pinaka the best is acceptance para po talagang yung relasyon ninyo, yung pagmamahalan ninyo is maging mga anak ko nagagapang. Yan, para po talaga maging solid yung relasyon ninyo is hindi nyo naman po talaga kailangan baguhin yung tao. No? Kumbaga, magtulungan, give and take. Sa relasyon po talaga is give and take. Give and take. Huwag po tayong parang poisonous, huwag po tayong pressure, huwag po tayong masyadong mag-expect, no? Basta magmahal ka. Okay? Magmahal ka. Pero kung ang pagmamahal mo na yan is parang hindi pa rin yun nga, hindi matapatan, at hindi ka kontento, at ayaw mo ng ganon, na sabi nga sa card, no, is accept them or let them go. Okay? So, anything else? Ganun lang naman po yun. Getting hurt. Yun ang nga sinasabi sa inyo, diba? Talaga pong sa relasyon, wala pong perfecto. Okay? Kahit sa magkakapatid, sa mga magulang, wala pong perfecto. Lagi pong merong minsan argumentations, may confrontations, mga ganyan, no? So, kailangan nyo lang po talaga dito is, syempre, mahaba din na pasensya, marunong ka umintindi, marunong ka rin mag-adjust, no? Na kung hindi mo kaya yon, then let them go. No? O ikaw na mismo mag-exit. Ganun lang yan. So, holding on. Yes, so parang andito ka rin talaga na parang still nasa stuck, no? Nag-stuck ka. So, you must release all ties in order to have a fresh start with someone new. Okay, so pagka ganun na nga, na parang toxic ka nandiyan sa relasyon mo, still nandiyan ka pa rin, na hindi ka makaalis-alis. No? Maghanap ka naman ng solusyon kung paano ka maka-exit. Napaka-imposible na hindi ka maka-exit. Imposible lang hindi ka makagawa ng paraan para maka-alis dyan. No? Ano ba yan? Sasabihin mo, kasi wala akong pera, kasi wala akong matutuluyan, wala akong ganito, ganyan. Do you think bakit parang kahit ano papupursige mo, kahit na ano ang gawin mo, bakit hindi binibigyan ng pera ng Panginoon?
Kasi kailangan mo mag-stay dyan. For what reason, only God knows. No? Pero isa sa mga ano ko dyan is, kailangan mong matuto muna. Kailangan mo munang mas patibayin ang sarili mo, and at the same time, for sure, that's part of your mission na nasa spiritual awakening ka. No? So don't make someone wait around too long. They may give up on you. Diba? For some of you, parang akala mo laging ikaw na lang ang victim. Pero hindi mo alam minsan ikaw din is nakakabigay din ng bigat sa person mo. So, now, kung talagang nagkakaroon na po kayo talaga na wala na yung chemistry talaga, as in talagang shutdown na, no? Ano na po tayo? Pasok na tayo sa separation. So, better na gano'n kaysa magkapalitan tayo ng maanghang na salita, magkaroon ng physically abuse, no, like yun nga, sakitan, no, wag naman umabot sa ganun. So pagka alam nyo kung tingin nyo hindi na nagkiklik, no, or talagang hindi na may ma-work out your relationship, then let go. Yun lang naman po ang sinasabi dito. So you say you want a lover, but you're not all in. Take time to figure out what you want. O, lahat naman po tayo talaga gusto natin ng ganun. Ang lover. Yung talagang mamahalin po tayo ng totoo, yung wala pong pagpapanggap, yung talagang mahal. Pagmamahal, hindi yung kailangan ka lang. Iba po yung nakikisama sa'yo yung person mo, hindi ka na mahiwalayin dahil kailangan ka. Iba rin po yung nandyan yung person mo dahil talagang mahal ka na ayaw ka na mawala. Yun yung sinasabi nga, till death do us part with it. Through sickness and health, yung mga ganon, no, is andyan siya. For richer or for poorer, andyan pa rin. Kasi yung iba kasi hindi, material na po. Siguro ikaw yung nag-aangat ng pera, ikaw yung papasok ng pera, and now, dito ngayon yung hindi ka niya maiwan-iwan, or ayaw mong iwan siya, kasi ayaw niyang iwanan mo siya because of, pag nawala ka, pilay siya. Iba naman po yun. Though, yung iba, meron naman po talagang mix-mix na. Mahal ka, pero kailangan ka rin na. Yung mga ganun talaga eh. No? Now, yes, andito ngayon confusion. No? So, you don't know what you want. So, you need clarity before you get involved. So, you want some clarity talaga. Pero marami na to marami na. For sure, some of you is ilang beses na po ito lumabas na clarity about sa relationship ninyo. But then, andito po yung talagang you consider yourself as the victim here. But, andito ngayon yung parang hirap ka makalabas sa sitwasyon na yan. Parang andito yung siguro, for some of you, talagang humihingi na po ng mga signs na kailangan ko na bang umalis, kailangan ko na bang iwan to, no? Bigyan niyo po ako ng sign, no? Andito yung nag-iiyak ka na, andito yung nagkaroon ng confrontation, to the point na nagkaroon ng physikalan, then iiyak ka na naman, tapos ayan, parang magmumukmuk ka na naman, hingi ka na naman ng sign, no? Pero ano ba nagiging reply sa'yo? Stay. Kasi actually, maybe, no, for some of you here is yung person ninyo, or even yourself is one of your mission na kailangan nyo po mapagtagumpayan at malagpasan po yung pagsubok nyo yan. Kailangan nyo po magpakatatag, and again, ulit-ulit, God nyo po yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Hindi nyo po kailangan ng kahit na sino, tulungan nyo po ang sarili nyo. Kahit naman po sa spiritual na paggagamot. No, pagka nagpapagamot po, once na nagamot po namin, then kailangan nyo pong tulungan ng sarili niyo para may angat nyo po or para magkaroon po kayo ng kagalingan ng dire-diretso. Hindi nyo po pwedeng putulin yun. No, and bumalik kayo sa mga dating gawain ninyo kasi babalik po yung mga ganyan. May mga latak-latak, no, may mga attacks pa po yun. Okay? So, dito yung mga kalituhan talaga. Anything else? Stuck in the past. For some of you, meron ganun. Meron kayong mga hinuhugutan, or maybe yung person mo to na hinuhugutan noon, ano. Oh, so parang wala nang, parang tingin ko mga iniisip mo dito is parang walang matino. Trying to change someone never works, accept them as they are or move on. Puro ganun, ano. Parang ikaw lang talaga this is confirmation po kanina dito sa saan na ba yun? Sa fixing them, no? So you can fix someone they want to change, accept them or let them go. Parang dito rin
Okay, so para ito, they, accept them as they are or move on. Ganun lang. So kung talagang hindi kayo magkakasundo, yan. So kailangan mo na lang siyang iwan, no? Parang, or ikaw na mismo ang mag-adjust. Okay? So now, kumbaga matagal na. Siguro ito, kasi dito yung stuck in the past, no? Stuck in the past card, na sinasabi na, kumbaga, matagal na tong issue na to sa inyo. No? Let go of your ex completely so you can truly welcome new love into your life. So kung gano'n nga lang ka nakastuck sa kanya, eto na ang sagot. Nakastuck ka lang naman eh. So wala kang growth, walang usad ang buhay mo. Kasi naandyan ka na sa apat na sulok ng bahay mo o kung saan man. So walang movement. No? So no good ones. Kasi kung itong stuck in the past nito, at alam mo sa sarili mo na, kumbaga, andito yung, wala ka ng growth. No? Hindi mo, alam mo sa sarili mo, hindi mo ito mababago, at ito yung magka-crash sa'yo. Magka-crash, ibig sabihin, ito yung sisira, wawasak, mag-destroy sa'yo. So, mag-isip-isip ka na. Okay? So, no good ones. There is someone out there for you. Don't let this false belief make you miss. Minsan may pumapasok sa isip sa'yo siguro na baka parang natatakot din na rin pumasok sa isang relasyon, maybe because of alam mo sa sarili mo na baka pag umibig na naman ako, ma-inlove na naman ako, ganito na naman, impyerno na naman ang buhay ko. No, ganun. No. If i-let go mo yung person mo na yan ngayon, nagpabigat naman na talagang 110% sa buhay mo, then meron kang mamimit na tao na karapat-dapat. So, at deserve mo. Huwag mong panghinayangan yan. For sure meron ka, magkukross ang landas nyo nito at magkakaayos kayo nito. I mean, nagiging okay ang relasyon nito compared dito sa lalayasan mo pa lang. Okay? So, are you really a loner or are you afraid of loving someone who could hurt you? Or are you afraid of loving someone who could hurt you? So, parang may trauma ka na, no? For some of you, parang may trauma na ayaw ng parang umibig pang muli. Ayaw nang magkaroon ng commitment. Maybe siguro makikipagrelasyon pero yung sabihin mong magsasama uli or magpapakasal ulit, parang ekis na sa'yo po, no? Andito yung talaga takot ka na masaktan, physically, emotionally, spiritually, financially. Mga ganun. And andito ngayon yung parang, lagi ka na, andito ulit yung comparison, no? So, this is just parang, again, confirmation na talagang andito yung confusion at the same time, and ayun nga, yung comparison na parang hindi ka na natigil sa ganon na kino-compare mo lagi yung sarili mo, yung buhay mo, yung relasyon mo sa ibang tao. So, andun tuloy yung parang, ito na yung drain mo talaga ng energy. Pagka ganon na, continuous ganon yung nararamdaman mo, na lagi mo nalang tinitingnan yung ibang tao, na imbis na ayusin mo yung sarili mo, yung relasyon mo, or mag-usap kayo heart to heart dito person na to. But again, kung talagang walang pagbabago kahit anong pakikiusap mo, kahit anong ayos na pakikisama mo dito sa taong to, then it's your choice. Now, if you're going to stay or leave it. So, not being you. You are trying to project a perfect image, but it's not really you. Be yourself. True. No? Sabi ko nga kanina, just be you. No? So, hindi mo kailangan magpanggap dito. Okay? So, hindi man, sa relasyon ko naman kasi mas maganda yung talagang minahal ka dahil sa ikaw. Hindi yung minahal ka, magbabago ka. Mamahalin ka na kasi magbabago ka. Hindi ikaw na yun. Diba? Kung ikaw, kung talaga mahal mo ang isang tao, kung ano yung siya, kung ano mo yung na-meet mo siya, kung yun na siya, yun na siya. Hindi mo na mababago yun. Kumbaga yun nasa na yun, bloodline na yun. Nasa dugo na yun, hindi na magbabago. Magbago man yan, it's because gusto niya, hindi dahil sa ginusto mo. Okay, huwag niyong pilitin po ang taon magbago. Hayaan niyo sila ang mag-usap magbago. Huwag kayong diktador. No? Mas maganda po yung sa sarili, no, na nagbabago ang tao. Kaysa po yung pinupush po natin. Kasi doon po nagkakagulo, doon po nagkakalabo-labo ang relasyon, ang pagsasama ng mga tao, kahit po sa mga office, sa mga co-workers, o kailangan ganito, hindi naman ako ganyan manamit hindi naman ako ganyan magsalita No? So, kailangan talaga, step by step din. And again, siguro, depende na rin sa mga scenario talaga, or kung anong lugar man. So, pero ang sinasabi nga dito sa card is kailangan magpakatotoo tayo. Okay? Okay. So, let's see what else. Let's see. Ito naman ang ating halong ating.
kung ano pa ang message sa'yo. Ay, ano pa ba ang possible na maging message sa'yo? Again, yung ano natin ha, try nyo po yung ano natin. Sa mga nakasubok na po ng pangkalahatan, yung miracle oil natin, ako, ano to, ito is maganda to lalong-lalo na sa mga nagpagamot na. Actually, ito kasing Revuelta Excelsior natin na langis is i-recommend ko po siya actually talaga sa mga after ng gamutan para po talagang ito po yung pangsumbalik, no? And at the same time, habang ginagamot mo ang sarili mo at sa pamagitan langis na yun, ibinabalik mo automatically yung mga sakit na binibigay sa'yo doon sa sender. Okay? Yun po ang maganda doon. So, ewan ko na lang kung balikan ka pa niya. Eh, binabalik ko na sa kanila. Diba? Anyway, so we have the success card. Alam mo kasi kung talaga mapifix mo yung sarili mo, yung as in talagang parang i-let go mo na to. I know your, yung energy mo dito is talagang hirap na hirap ka na sa buhay, hirap ka na alam mo yung, hirap ka na pakisamahan siguro to person mo, or itong mga kapitbahay mo, or itong kamag-anak mo, o kamag-anak ng person mo, basta mga nakataong nakapaligid sa'yo. Pero kung talaga nandiyan ka pa rin, na lagi ka na lang, parang bukas ako, ito na naman, everyday routine to, konsumido ka. No? Pero kung makakawala ka dyan, kung i-let go mo yan, na alam kung gusto mo nang i-let go yan, di mo lang alam kung paano. Pero kung once nakawala ka dyan, I told you, success is waiting. No? And now, we have the Gemini energy. So, mayroong mga Gemini dyan na nakakaranas nito. My goodness. You know what? Gemini is mga charming, intelihente namang mga tao, very articulate, and andito yung nasasabi nila talaga yung mga gusto nilang sabihin, no, without hesitations, no. Pero andito yung yung negative side naman kasi nila is ito naman yung mga parang ang napakaiksi ng pasensya, parang gusto nito ura-urada, yung mga tipong ganon. And actually mga Gemini is din unpredictable, no. Parang nasa loob din ng kulo, parang February. And for some of you, I know, no, talagang may pagka-sarcastic din. Yan yung mga negative side nila. Pero, yung positive side naman nila, ito naman kasi mga gantong negative is nag-trigger to pagka talagang abusado ng tao na nakakasama nila. Parang pinupush lang sila na gawin to. Pero ang totoo po, napakabait po niyan. And andito po yung talagang kung titingnan niyo po sila physically is very charming, sweet, innocent, mga ganon. Pero alam niyo po sa loob niyan, pag ginalit niyo po yan, naku, pwede kayo lunukin ang buo niyan. Okay, so, meron kang secret admirer, and torn between two lovers. So, maybe for some of you, meron ka na po pala. Now, for some of you, is meron na po nagkakagusto sa inyo, and maybe, andito ngayon yung parang nahuhulog na yung loob mo sa kanya. Bakit? Kasi nga sa nararanasan mo ngayon sa person mo, na toxic ka na, lunod ka na sa problema sa kanya. No? As in, nagsisikip na dibdib mo. No? So now, andito yung, dahil ito, syempre, siguro naliligo pa lang to, or maybe andito na yung secretly, meron na kayong affair. So now is andito yung gusto mo na siya, pero hindi ko makayos dito sa present mo. One at a time, darling, bad to. Maybe ito yung nakilala mo sa social media. Some of you, kilala ito sa social media. Oh, you are healed. Healed ka na. Kung ano man yung mga nararamdaman mo ngayon, wala na. Kumbaga, ikaw na lang ang may gusto niyan. No? Kung sa tingin mo noon, meron ka parang physical, spiritual na sakit, wala na yan. Healed ka na. Oh. Healed ka na. Or maybe meron kang mapinanonood sa social media, no, na mga healing. So, healed ka na. So, andito rin yung actually, itong secret admirer mo na to, itong nagkakagusto sa'yo, is winarning na rin ng Panginoon to na parang wag ka muna manghimasok dito sa buhay ng anak ko. Okay? Mga tipong ganun. But, on the other side, kung talaga ikaw is parang, ito is in-erase mo, parang itinaas mo na sa Panginoon na siguro talagang dito humihingi ka na rin ng tamang tao sa buhay na makakasama mo habang buhay,
bibigyan ka naman. Kabaligtaran ng mga nararanasan mong hinahirap. No? So maybe, deserve mo naman to. And for sure, pagkakaloban ka ng Panginoon. Okay? So, anything else? No connections. Selfish. Okay. So, ito yung better na gawin mo, no? Sa mga taong talagang nagbibigay sa'yo ng bigat, no? Yung magkaroon ka ng no connections, cut the cords, okay? Kasi I know for sure, alam mo to na itong mga ito, so walang alam gawin kundi mahalin ang sarili, especially sibling. Sibling is mga kapatid, no? So, meron kang kapatid, or parang tinuturing na kapatid, pero more on biological to, no, na nagbibigay sa'yo ng hindi maganda spiritually. So, let's say, confirm natin yan mamaya kung may lalabas pa dito ng spiritual attack, black magic, no, titignan natin. Ayaw bumaba nung iba. You're powerful, stronger than you think. So, meaning, meron ka talaga, no? Meron kang kakayanan. Okay, so yun ang nga sinasabi ko. Kumbaga, bakit ka na-healed spiritually? Bakit winarningan to ni God? Itong mga ito, it's because of meron kang attack spiritually. So, you are, here pala, oh. So, here is under spell work. You are under spell work talaga. But then, you are stronger than you think. So, meaning, nabibit mo to. Hawak ko ang beat, hawak ko ang... Ganon. No, lalo na kung kapatid mo to. Again, napansin ko lang po to, no, talaga po sa mga magkakapatid. Meron po talagang magkiklaim ng light, meron po magkiklaim ng dark. No? And you are the light, and maybe your sibling is one of the dark. Okay? So, let's see what else. Justice is served. Yes, kaya healed ka na eh. Kasi justice is served. That's why you are healed. Kasi mga selfish nga po itong mga gumagawa. So, they are now crying so loud. Especially yung sibling, kapatid. Kapatid ng babae yan, lalaki yan, sino man yan. Yeah. Okay. So, ito is nakakaramdam na po ng back to sender. Nag-backfire na po ang lahat ng mga ginawa sa inyo nito. Level up. At the same time, isang level up ka na rin. Bottom of the deck, wala. Okay, so what else? Aries also is here. Leo is here. Wow, dalawa to Bali, tatlo na. Gemini, Aries, Gemini, and Leo. So, ito yung mga specific zodiac signs, no? Na pasok tong reading natin. But again, this is a general reading, ha? Okay, so for Aries, Gemini, Leo, there's a good news coming. Also, sa Cancer energy, Cancer zodiac. And naku, may good news. Ano kaya yung good news na yan? Holy Spirit, please. Ano po ba yan? Ano ba yung good news na marireceive itong apat na to? Gemini. Wow. Na somebody is gustong nakawin po yung gift ninyo. But, sabog. Failed. No? So, yun yung good news. One of the good news na binigay sa inyo ng Spirit of else. Bukod dito sa mga ninanako or hinihigo na yung mga energy ninyo or kakayanan po ninyo from God, no? Especially the spiritual gift, no? Nihigo, pero lahat po ito nag-failed, and again, back to sender po yan. Anything else? Ano po ba itong good news? Good news, good news, good news. What are the... Ang dami naman ako. Good news, please, good news. Ano na pala gamitin itong card na to? Sabi ganun. See, we have the Scorpio energy as well. God hired you. Yun, sa mga good news, no? So, from this Scorpio, no, is, maybe ito yung nagsustol ng gift, no, Scorpio energy. No, but God hired you. So, hindi ka niya pwedeng hawakan. O hindi ka niya pwedeng kantiin. Hindi ka niya pwedeng kahit kurutin, no? So, we have this, ano to? Black magic ritual. So, now is meron ka din, under ka din ng ritual, but again, siguro ito yung nakapasok to, no? Nakapasok to nung nanakaw na, or nahigop na, or nadiskommunyon yung pakayanan mo. No? But again, God hired you. So, itong black magic ritual na to is, sorry na lang sa kanila. Oops. Celebration, yes. Kasi God hired you nga eh. So, alam niyo yun, wala po kayo doon sa
parang hindi nyo po deserve yung maging parang loner lang or parang ano mo yun, parang tipong magmukmukla kung saan. So for some of you is andito po yung kung bakit nagkakaroon ka ng thinking na magkaroon ng crush or magkaroon ng parang ma-obsess sa ibang tao. It's because of there's a ritual na talagang pinag-aaway lang kayo. Hindi ugali yan ang person mo. Kundi may pinag-aaway lang kayo. Meron pong taong involved dito na talagang pinaghihiway lang kayo. Kaya pareho kayong halimaw. Wala nang magpakumbaba sa inyo. Lagi na kayo nag-aaway. Ganon. Okay, so for somebody, see, ito nagawa ko ng black magic ritual na to, says, no, na gusto niya siya yung mag-aalaga sa iyo. But, kagandahan din dito, since tumapat po siya dito sa God hired you, no, and the celebration is also here, so andito lang po yung sinasabi na God, no, will take care of you. So, no fear, okay? Kasi, they, alam mo, marami pa silang plans, and ito ang isa sa plans sila na to destroy you. Okay? Wasakin ka talaga. And talaga naman nangyayari. Hindi lang sa love life mo, even sa career, sa lahat. No? Pisces energy and family member is pasok no, sa gumagawa mga ikasisira po ninyo. Ikawawasak ng pamilya ninyo. So yes. So there's a sibling here kanina. So this is just a confirmation na sa family member mo talaga, hindi sa labas. Hindi ito parang tinuring mo lang na kapatid, kundi biological talaga, as in family member siya. And to be specific, this is a Pisces energy. So kung sino man dito ang Pisces energy na family member, siya po ang may pakana ng lahat ng dilubyo sa buhay. Okay, so now is umaatake itong sibling mo na ito, itong kapatid mo na ito, na Pisces energy para sirain ang buhay. Or maybe siya rin ang gumagawa ng parang sa tingin mo kamalasan mo sa buhay. But the truth is, there's a spiritual attack going on using this black magic ritual, no? And I know for sure, alam nito na ikaw is hinard ni God. At si God din ang nagbibigay ng blessing sa'yo. Parang si God ang nagpapasahod sa'yo. No? So now, isa dito ngayon, paano ka na-atakihin? Pero again, justice is served. And nandito yun talagang success ka naman. Okay? So wala rin itong magagawa. No, kahit anong gawin itong tumbling, walang magagawa. So, anyway, bibigyan natin ito ng part 2. Hoping sumundot ulit sa isip ko mamaya or tomorrow sa reading para meron tayong pattern. Kasi family member na naman po itong pumapasok sa buhay ninyo. No? At maraming involved. Okay? Maraming tinatamaan. No? Or maybe humihingi rin po ito ng tulong sa iba. So, andito ngayon yung talagang ini-stuck ka niya sa nakaraan. O parang binibigyan ka rin niya ng paranoia na pag-iisip, no? But again, lagi niyo pong iisipin na hindi po kayo nag-iisa. No, God is with you, your guides is with you, your ancestors with you, the universe supports you. So, wala po kayo dapat alalahanin. So, keep on, or parang yung attachment ninyo or connection nyo kay God, mas pagtibayin nyo, mas palalimin ninyo, mas kulitin nyo po ang Panginoon na kayo po ay proteksyonan at bigyan po ng bakuran ng kanyang or balabal ng kanyang liwanag. Eh, nandito naman talagang you need to fix, no? Pero alam niyo po yun, parang because of the manipulation, because of the black magic ritual, minsan dito po yun talagang kahit anong laban ng gawin mo, may times, no? May times lang, hindi at all times. Minsan dito yung iniisip mo na iwan ko na lang to, nabubuisit na ako dito, ayoko na makita mukha nito, hindi ko pa naglilihiday, no? Yung mga ganun ka. But, God is so good kasi later on, biglang huhupa, biglang may in-love ka na naman sa person, maaawa ka na naman, nagiging marupo ka na naman. No? So, dito na naman yung intimate moments. But then, mga after how many days, eto na naman, iba na naman yung ihip ng utak mo. Especially Tuesday or Monday night, Thursday night, then Friday, iba na naman ang utak mo. Buang-buang ka na naman, guys. No? So, yun lang. If talagang napaka-strong ng faith niyo kay God, lahat po yung paglabanan niyo. Dahil alam niyo na po ngayon, for some of you na naka-resonate po dito, is alam niyo na po sa sarili niyo na kayo po may spiritual attack. Hindi po spiritual attack na basta-basta to kasi po ritual to. No? May pasagarapon po to or may pasamanika po to na with matching candle to tirek, no, with herbs, anything, kung ano man. No? So may mga ganun. And again,
kung meron man po kayong mga ganitong klase at gusto nyo po nga, again, sa June is tabing dagat po ulit ako kasi meron po ako may mga nagpahabol po na gusto po magpa-ritual sa dagat. So, add ko na lang po yan. Again, 10 lang po ang kailangan po. Ngayon po, kung sino po ang gusto nito na magpagamot at gusto nyo po talagang dito po, gusto nyo pa rin po mabuo ang family ninyo. But tingin nyo po na ayaw nyo na po talaga, gusto nyo namang give up. Then, it's your choice, no? But again, syempre po, andito po ako para pabuuin ang pamilya, buhayin uli. Dahil si God, si Jesus Christ po is love. Sabihin love po. Wait, meron ako nito. Is love. Jesus Christ is love. So, si God is love. God is love. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. And again, sa mga nakaresonate po, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Love and light. Bye.